Wala nang nagawa ang Meralco matapos silang lapain at durugin ng Ginebra. Nagpasiglab ng husto ang tambalang RJ at Grigsby na siyang namuno sa pagmasakir sa Bolts. Kitang-kita ang malaking kulang, bagsak ang puwersa dahil sabay-sabay na na-bench dahil sa injury sina Casino, Brickman, Quinto, Almasan. Walang panlaban ang Meralco sa hagupit ng Gin Kings. Maagang nagpakita ng ngipin ang Meralco sa pamamagitan ng Fortunating run sa pambungad na bomba, ngunit agad itong pinalubog ng nag-aalab ng barangay. Ang sumiklab na raceback ng Gin Kings ay pinangunahan ni Riley Grigsby ng 2 beses kumatok sa depensa ni Chris Banquero gamit ang kanyang running hook. Hindi pa doon natapos ang ganti ng Ginebra, sinundan ito ng malupit na palpal kung saan binutatan ni Grigsby si Aaron Black. Diretso agad ang bola kay RJ Abarrientos para sa mabilis na layup na sinundan niya pa ng nag-aapoy na top of the key 3-pointer. Sinubukan naman magpalamig ni Alin Maliksi para sa ball sa kanyang pull-up jumper off the bench. Gumagasa si Troy Rosario sa ilalim ng minuto para sa isang crucial na putback and one dahilan upang ibaon ng Ginebra ang Meralco 18-10. Tuloy-tuloy ang piyesta ng Ginebra sa second quarter. Nagtambal naman si Troy Rosario para sa libreng layup matapos ang magandang 2-man game. Subalit hindi naman nagpahuli ang Meralco. Sumagot ng back-to-back layup sina Mocon at Hester na may kasama pang free throws dahil sa foul. Pero agad naman sumagip si RJ Abarrientos. Kumana na naman ito ng napakainit na tres para itarak ang kanyang 14 points sa laro. Sa kabilang banda, pilit namang binubuhat ni Hester ang Meralco sa kanyang halos double-double na 9 points at 8 rebounds. Kaso sadyang walang awat si Abarrientos sa panibagong tres na naman ang pumasok. Walang mintis sa labas bago mag 3 minuto. Nagparamdam din si Chris Banquero para sa Bolts gamit ang kanyang 4-point shot. Ngunit bago matapos ang huling 2 minuto, mabilis na sumagot si Riley Grigsby ng end 1 na agad namang nasundan ng swabing mid-range jumper mula kay RJ na umabot na sa 19 points ang kabuuang marka. Hindi pa doon nagtapos ang palitan dahil ginulungan pa ni Grigsby si Cliff Hodge gamit ang isang matinding floater. Samantala, hirap na hirap at tila malamig ang opensa at isang malaking sakit sa ulo para sa Meralco. Lumobo sa 15 ang abante na barangay 44-29. Umarangkada agad ang Ginebra sa pagbubukas ng third quarter matapos pumatok ang 4-point shot ni Riley Grigsby bagamat nagparamdam si Chris Newsome sa wakas. Gamit ang kanyang unang tres, mabilis din itong binawi ni Holt para sa Gin Kings. Walang nakapigil kay Grigsby laban sa mas maliit na depensa ng Meralco kung saan malapit na itong mag-double-double sa kanyang 22 points na may kasamang 8 rebounds. Maging si Ralph Koo ay nakisali na rin sa pagputok mula sa top of the key. Sa kabilang banda, bagamat lumaban at nakakuha ng end one si Hester sa painted area, naging sobrang maalat ang laro ni na Cliff Hodge at Newsome na may pinagsamang 7 points. Muntik pa sanang makadagdag ng buzzer beater layup si Holt bago magwakas ang quarter, kaso naunahan ng oras. Sa kabila nito, hawak pa rin ng Ginebra ang komportabling abante 65-50. 14 final quarter, diretsong tres agad si Alin Maliksi pero agad ding sumagot si Jeremiah Gray ng isang napakagandang cut para sa panapal na dakdak. Nagbanta pa ang Meralco matapos nilang maibaba sa single digit ang lamang pero agad sumaklolo ng tres si Isaac Go sa kanyang top of the key. Sinundan pa yan agad ng panibagong tres mula kay Stephen Holt. Gumantiman si Chris Banquero ng end one play. Nilagan din ito agad ni RJ Abarrientos sa kanyang hang time layup kontra kay Newsome. Hindi na nakahabol ang ball sa double digit lead ng Ginebra. Walang problema, tambak at panalo pa rin ang Barangay Ginebra.